Araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito, yung mga dapat natin pag-usapan after nung hearing kahapon. Pero yun na nga, paliwanag ko lang po ng konti, kaya rin kami walang birada agila kagahapon dahil nga po sinelebrate o matin po kami sa celebration yung buong Birada family, Birada Aguila family ay umattend po ng celebration ng 40th anniversary, founding anniversary ng KOJC. So binabati muli namin yung mga KOJC, yung pong ating pong mga kasamahan dito po sa Kingdom Nation na happy 40th anniversary po sa inyong lahat. Ayan. So mamaya po may birada na. Okay, pag-usapan natin, no, katulad na nabanggit natin, yung mga sabwatan, hindi naman po pwedeng yung mga contractor lang po ang gumagawa niya. Nakikita po natin sa hearing po kahapon, na kung paano po yung galawan ng mga kontraktor, neto pong mga tao sa gobyerno, hindi lang po DPWH, pati po yung mga iba pang ahensya natin. At saka ganun din po yung pong mga nakikita natin ang galawan ng media, no? Tandaan po natin, 3 taon na po si Pangulong Marcos. Tatlong yung mga unang taon niya po, ipinagmamalaki niya mga flood control projects. Ngayon pong ika-3 taon na hindi na po maipagmalaki yung flood control project, biglang-bigla na problema na yung flood control project, no? Biglang-bigla po na yung flood control project ay dapat nang lutasin. Pero kita naman natin, ang laki-laki na po ng problema. Ang laki-laki na po ng kinita ng mga nakinabang, mga kasabwat na mga kontraktor at saka nitong mga taga DPWH at iba pa po, no, na mga ahensya ng pamahalaan. Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Nakakagulat po, no? Ito, pinapakita po natin, ito pong Diskaya kasi sila po yung talagang pasikat, di ba? Sila yung hindi na nasiyahan sa pagiging kontraktor, no? Gusto pa nilang mamuno, maging mayor ng isang malaking o isa sa mga siyudad sa Metro Manila. Kumbaga, hindi na nasiyahan. Kaya po ang laki ng issue na to, no? O ang laki ng involvement ng Diskaya. Kasi very sila no? Nagpakita talaga sila, may mga videos na kumbaga exposing themselves sa scrutiny ng mga tao. Yung kumbaga, nakikita ng mga tao na may mga palpak, may mga ghost project, tapos ipinakita sa mga tao na nag-flex, correct, nag-flex ng kanilang mga yaman na sa kabila po ng mga kapalpakan, di ba? Nagfe-flex kayo ng ipinakita ninyo kung gaano kalaki kumita sa pakikipagkontrata sa gobyerno, habang ipinapakita naman mismo ng Pangulo no yung mga kontrata sa gobyerno ay palpak, no? Mismo yung Pangulo, mga gobernador, mga matitinong mayor, matitinong gobernador ang nagsasabi na palpak. Tapos piniplex nyo naman, hindi lang po ng Diskaya, pati po ng mga kamag-anak ni Saldico, no? Anak mismo ng kontraktor, anak ng so magkapatid na ko ay mga kontraktor, di ba? Tapos yung mga siblings, yung mga anak na pala nila ay panay din ng flex ng mga karangyaan sa buhay. Meron pa ang masakit pa, ito pa sinasabi, no? Wala raw silang utang, hindi raw po taxpayers money yan dahil
Sila po ay bigay ng serbisyo sa gobyerno, natural na kumita sila. Yan pong mga ganyan, no? Lantaran at walang kahihiyan. Hindi po nahihiya, hindi po itipo, no? Yung kanila pong pangwawalang hiya sa atin. Okay. At hindi po nila pwedeng sabihin na yan ay kinita nila ng parehas. Yung po kasi yung lagi nilang, yung dialogue po ng mga contractor na yun. Di ba? Parehas naman. Talaga namang kumikita ang mga contractor. Bakit naman yung pagtatakhan kung magkaroon kami ng mga luxury cars? Bakit nyo naman, sa tagal namin nangungontrata sa gobyerno. Di po ba? Alam nyo po, sa mga kontraktor, meron din po mga matagal na naglilingkod sa gobyerno. Mula po nung pumasok sa gobyerno hanggang sa gagraduate na o magre-retiro na, ay hanggang liig pa rin po ang pagkakautang ng mga pangkaraniwang empleyado ng pamahalaan. Pero kayo palang mga kontratista, ay kayang-kaya nyo palang maging bilyonaryo, no? Sa loob lamang ng ilang taon na panunungkulan. Ako, kitang-kita po yung yung kapalpakan . Limbawa, itong Diskaya, ito yung in-scrutinize na maigi. Nagtataka nga ako, ewan ko lang kasi umalis na kami, hindi na ganun yung dahil may program yung KOJC. Kaya hindi na ako nakakahiya namang makinig ako sa hearing pa. Hindi ko lang alam kung meron pa po bukod sa wawaw na ayaw magsalita. At saka tong Diskaya ay kung meron pa pong mga inimbestigahan din po ba yung contractor na mga apelyido ay ko? Tinatanong ko lang kasi hindi ko na po narinig . Okay. So, sa halimbawa na lang po na to, yung isa nagkakandabulol sa pagsagot, yung isa naman ay tahimik lang. Tingnan po ninyo, yung pagkakaiba po. Yung iba, sabi nyo, marami po nagsasabi na comment, bakit hindi pa i-contempt yung wawaw na yan? Ayaw naman magsalita. Sinabi niya po Sinabi po, hindi umatin yung SunWest. Aba, malalakas talaga loob. Malakas talaga mga kapit naman. Okay. So, ano na sila. Dapat yan ipahuli na. Kasi, ang dami pong mga nilabasan ng warrant of arrest. Ng mga vlogger na wala naman po ninakaw. Nagsalita lang po laban sa gobyerno. Nilalabasan po ng mga iko-contempt po. May mga warrant of arrest kung ayaw magpakita sa Kongreso. Ito lang po yung pagkakaiba ni Senador Marcoleta. Hindi po agad-agad. Pag sinabi po na I invoke my rights, di ba yun yung sinabi? Ginagalang yun. Kasi karapatan mo talaga manahimik . Pero karapatan mo ring ipagtanggol yung sarili mo. Ito po kasi, hindi lang po yung nagja-judge yung mga senador. Unlike po sa Congress. Yung mga congressman na po ang judge. Ito po, sa panyanyari po na to, ginajudge kayo ng mga tao. Di ba? Kung ayaw nyo sagutin, tama naman, may karapatan kayong manahimik. Pero nabubuo na po sa utak ng mga tao na kaya ayaw ninyo sumagot. Simple lang naman yung tanong, di ba? Ang tinatanong dun sa isa, ano lang natin kasi wala nang tayong pag-usapan . Ang tinatanong lang dun sa wawaw ba yun? Wawaw. Meron ka bang ghost project? Di ba? Simple lang. Meron ka bang ghost project o wala? Yung po ba yung pagsagot mo ng I invoke my rights to remain silent? Kahulugan po yan na ngayon po lahat ng iniisip namin, may ghost project tong mama na to. Wala na pong ibang paliwanag. Nabuo na sa utak namin.
At kung ikaw ay re-recommendang sampahan ng reklamo dahil ayaw mo sumagot, ganun po ang pagpapakita, ha? Hindi mo kinakailangang i-contempt ng i-contempt. Kabaliktaran po sa Kongreso. Eh. Bakit po? Natatakot sila na magsalita pa yung kinokontempt nila dahil ayaw nilang pagsalitain ng kontra sa kanila, kaya kinokontempt nila. Eto, pwede mo, may karapatan ka talaga manahimik. Pero kung hindi ka makikipag-cooperate, kung ano yung lalabasan, sangkot ka kagad. Di ba? Hindi mo may pagtatanggulan sarili mo. Okay. Ano po yung mga litaw na anomalya? Una, yung pagtatayo ng mga diskaya ng sari-saring. Ang dami po, yung aminado sila. Siyam. Aminado na partly owner. Eh sino po yung may mga may-ari? Pamangkin, tauhan. So mga damier lang din, di ba? Yun po yung nakikita natin eh. Na itong mga kumpanya o mga kontraktor, marami silang mga dami corporation na sila din ang may-ari. Kaya itong mga lahat ng to, tapos iisa lang din yung mga set ng opisyal, yung mga may-ari, sila din. Tapos, bakit po nagkakaroon ng ganyan? Kasi instead na meron po kasing nabablacklist sila eh. May blacklisted pang tinatawag. So ano po yung blacklisted? Hindi ka muna makakakuha ng kontrata. Dun po yun. Kung blacklist yung kumpanya mo, putya, natatandaan natin sa bus company. Halimbawa, naka-aksidente yung North Luzon Bus Company. Upon investigation, tigil muna lahat ng North Luzon, di ba? Eto po, blacklisted, suspended. Meron pa silang ibang kumpanya na tuloy-tuloy po ang bidding. So nakakalahok po sila kahit blacklisted. Tapos, ang nakita ko pa pong problema, blacklisted ka, pero pagkalipas lang ng ilang panahon, pwede ka na uling makilahok sa bidding. 1 taon lang yata, matapos ka, ang akala kong blacklisted, habang buhay. May time lang pala yan. So kahit na ilang beses kang pumalpak, sa kaso po ng mga diskaya, meron po silang talagang mga palpak. Aminado sila, hindi kahit hindi nila aminin, yung pong suspension nila, nangangahulugan po yun na may mga palpak po silang ginawa. Pero dahil sa dami ng kumpanya nila, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po yung bidding, tuloy-tuloy lang. Kaya wala pong parusa eh. Kahit na po ghost project pa yung ginawa mo, iba-blacklist ka lang, tapos meron ka pa rin ibang pag-aari. Okay. So yan po, no? Mukhang hindi lang po diskaya yung ganyan. Di ba? Mukhang hindi lang po eto sa isang pamilya. Saan ka nakakita na dalawang kumpanya ng diskaya nasa top 15? Ganon din po yung nasa top 15 po. So, ibig sabihin, ilang pamilya lang po yung nakakakopo ng lahat-lahat. Thank you very much muna kay Lin TV Vlog. Ilang kumpanya lang po yung nakakakopo ng lahat. Ay, binabati ko pala yung biyanan ni Doc Marites Mata. Nakalimutan ko lang po yung pangalan. Pasensya na po, makakalimutin talaga tayo eh. Yung biyanan po ni Doc Marites Mata, si Senator Marites Mata. Binabati po natin dahil lagi raw pong nanonood ang kanyang biyanan. Iyan. Okay, balik po tayo.
Kaya talagang makakaipon ng mga luxury cars. Ngayon po, ang latest po, ay may search warrant yung BOC para po dyan sa mga luxury cars. Titignan po nila, baka may mga sasakyan na hindi duman. Kasi karamihan po yan imported eh. Ang problema, hindi po nag-import si Diskaya. Yung meron po siyang local na ahente na yun ang kinukunan niya. Pero kahit kung yung po sasakyan mo ay hindi dumaan sa o smuggled, di ba? Smuggled luxury cars. Talagang no? Kaya wala na talaga silang wala na silang problema lahat sa mga katiwalian eh. Tayo kasi, sabi nga ni KPL, yun, ang liit lang na mga problema natin, di ba? Yung mga sa bangko lang, meron lang tayong mga hindi lang nakapagbayad agad, di ba? Kabadong-kabado na tayo sa mga ng bangko. Ito pong mga sanay na sa anomalya, wala na po sa kanila yan. Wala na po sa kanila yung mga kaso-kaso, kinasuhan nyo, blinacklist ninyo, makakakuha pa rin kami ng kontrata. At ito po, hindi ka talaga maniniwala, 400 na nakuha nilang kontrata. No? Isang pamilya. 400 sa DPWH. Kaya po, dapat isabay na rin lahat eh. Sabi nga kasi, sino po ba yung mga kontraktor ng mga road to market, farm to market road? Baka may mga kontrata pa silang mga tulay. Sila din po yung mga kontraktor ng DPWH eh. Kaya tinitiyak ko sa inyo, kaya lang po flood control. Kasi gusto tayong i-isolate eh. Makikita po natin yung lawak ng korupsyon. Talagang pang-araw-araw na. Hindi po ito mga sa flood control lang po. Tanungin nyo po yung iba pa pong paggawain ng DPWH. Sino po mga kontraktor? Sila din. Ito ring mga tao na to. Ibig sabihin, top 15 po sila sa flood control pala. Dalawang kumpanya ng, tama ba, Diskaya? Dalawang kumpanya nila. O isang kumpanya lang. Yung ang Tiyak ko, dalawang kumpanya nila. Yung pasok sa top 15 na binabanggit. Nakukopo ng mga to, kaya hindi makapaniwala yung mga senador eh. Imposibleng wala kayong nilalagyan dyan. Hindi, yung siyam na kumpanya, siyam na kumpanya, kanila lang yun eh. Ibig sabihin nyo, nakapasok pa sa top 15. FG Fabilane, thank you very much sa 249. Okay, meron pa rin tanong eh. Yung ba mga kumpanya nyo pare-pareho? 3 sa 15? Diskaya pa lang yan. Yung 2 sa 15. So, iilang pamilya lang talaga to kung magkataon. Okay, isa pa. Yung siyam nilang kumpanya, yung inaamin lang nila to. Ano pa yung katiwalian dyan? Yung siyam nilang kumpanya, naglalaban-laban sila sa bidding. So, ipinagpapalagay natin to na yung practice na to ng Diskaya, ganyan din yung practice ng ibang mga hindi uma-attend ng hindi umate ng hearing, no? Sila din yun. So nagbibiding sila, kunwari may mga kalaban, pero sila din yun. Kahit nga magkakalaban eh, automatic na yan eh. Na yung matalo, di ba? Meron, bibigyan pa rin nga nila. Biding-bidingan lang. Okay. So, ang laki po talaga ng problema natin. Sa DPWH pa lang yan. Tandaan po ninyo, bawat ahensya ng gobyerno, mayroon pong bidding.
DPWH pa lang yan. Kasi lantad na lantad. Flood control. Alam nyo, ang dami po talagang problema. No? Kanina lang napakinggan ko, science-based. Talaga magbabaha sa Metro Manila. Kasi yung mga bagong tayong mga building, bagong tayong mga anong tawag dyan? Mga subdivision. Bagong tayong bahayan dito sa Metro Manila o malapit sa Metro Manila. Tinataas po nila eh. Mas mataas po kaysa sa mga kalsada. Yung mga kalsada rin, napapansin nyo, di ba? Tinataasan din nila. Marami pong bahagi ng Maynila. Kaya ang dami pong mga kontrata ng DPWH. Kahit po, magtataka kayo sa Maynila, sementado naman lahat. Tayo lang yata yung semento na hindi natatagalan ng 3 years eh. Ang dami ko po nakikita na yung bahay nila, kalahati na ng first floor ng bahay, yung pantay ng kalsada. Di ba? Pag nag-ikot-ikot kayo, yung kalahati po ng, yung kalsada po, kalahati na ng first floor ng mga bahay dito sa Maynila, sa iba't ibang lugar. So sabi ng DOST, kung tinataasan mo yung kalsada, tinataasan mo yung mga pabahay, tapos wala ka namang ginagawang, wala ka namang bagong daanan ng tubig. Ang ginagawa mo, para ka nagtatayo ng dam. Maiipon talaga yung tubig sa mga hindi mo tinaasan. Para nagiging dam ngayon yung Metro Manila. Oh, di ba? Yun pala yung problema ng Metro Manila rin. Tinataasan natin yung mga kalsada natin sa Metro Manila. Nagmimistula kayong dam ngayon. Kasi wala naman kayong kaakibat na saan dadaan nga naman yung tubig. Kung matataas na yung kalsada. Para kang gumagawa daw ng dam, sabi ng DOST. Tinataasan mo lahat, matatrap talaga yung tubig. Kung wala kang dinadaanan na daanan. Hindi naman sila nagdadagdag ng yung may mga kalsada ba tayong ginawang daanan? Wala naman eh. Okay. So, ang dami po talaga pagde-design. Basta ang mindset ng mga gobyerno, kinakailangan may patayo tayong infrastructure. Wala tayong aral-aral. Kinakailangan magtayo tayo kanya-kanya. Kaya mas maraming congressman sa mas maliit na lugar, putya mas maraming may papatayo, mas maraming haharang sa tubig. Kaya tama po yun eh. Tama po yung obserbasyon na itong mga flood control projects, ang mga flood control projects mismo ang nagiging sanhi ng baha. Di ba? Okay. Nabati na ba natin si FPG Pabilani sa kanyang 249 pesos na pangkape? Okay, tuloy pa natin. So, bidding, may bidding-biddingan sa pag-i-issue ng mga contract. Paano mangyayari? May mga ano po pala yan. Na marami tayong natutuklasan eh. Dito sa investigasyon ni Senator Marcoleta. Meron palang iba-ibang kategorya pala, kaya pala may mga star. 1 star hanggang 4 star. Yung 1 star, limitado ka lang sa 300 million na bidding. Di ba? Kaya pala, nagtataka ako, akala ko, bakit 100 million? Di ba nabalita dati? Meron nakakita. Bakit si President Marcos din yata ang nakakita? No? Si President Marcos din yata yung nakakita
Bakit pare-pareho yung budget sa isang barangay o sa isang congressional district, yun din yung budget sa susunod na congressional district o barangay, pare-pareho lang, o munisipyo, pare-pareho lang. Doon pala yun, no? Dalawa po yun. It's either hindi papayag yung congressman, di ba? Dapat may kahati ako. Kung magkano tinatanggap ng kapitbahay ko, yun din sa akin. Pwede yun. Ikalawa, ngayon po, yung sinasabi ni Marcoleta, kunwari, dahil 1 star lang, para makabid yung mga 1 star, hati-hatiin natin yung contract. Instead na isang buong contract lang, tatakbo ng 3 kilometro, magkakahalaga halimbawa, sabi nung taga Mindoro, 1 billion daw per kilometer eh. Hatiin mo yun para makapagbid din yung mga 300 million. Hanggang 300 million lang. Hatiin mo siya na hanggang 300 million. Contract splitting. Mas maraming kontrata, mas maraming naglalagay. Uy, sabi ko, tinapay, di ba? Bidding ng contract na to. Bidding ng contract. Isang trabaho lang, ang iba-iba naggumawa. Kaya, ang problema, hindi tinapos, hindi yun ngayon magkakadugtog. Wala mga silbi dahil hindi nagpang-abot eh. Di ba? Yung kontrata nito, karugtong pala nung kabilang kontrata. Kasi hanggang 300 million lang dapat eh. Mas maraming binibidding, mas maraming lagayan. Di ba? So, hati-hati po sila. Tapos, hindi pa natatapos. Meron naman taga-ano na complete. Puta, yari na. Pagkatapos, ano pa? Ano pa yung nakikita nating anomalya? Yung contract splitting, bawal po talaga yan. Kasi, nariyan po kami. Dati ko sa gobyerno di ba? Meron po kasi, pag ganito lang yung presyo, hindi mo na kinakailangan ng bidding. Meron po yan Pag maliit lang yung kontrata, hindi ka na magbibid. Maliliit lang po kasi kami. Maliliit lang kami. Yun sila kasing mga contractor, talagang bidding na yan kasi milyonan yan Sa amin kasing mga maliliit, nasisilip nila pag maliliit na mga kontrata Yung mga maliliit, kunwari sa eskwelahan. Meron kasing time pagka nakalimutan ko na mga tao sa opisina nakakalam Pag ang bibilihin mo ay kunwari 1 million. Wala pang 1 million. Hindi mo na kinakailangan ng bidding halimbawa. So ang bibilin mo, i-split mo yung kontra. Kunwari, kailangan mo ng mga kokonban na 2 million. Para hindi ka umabot sa 2 million, i-split mo. Kasi pag hindi ka umabot ng 1 million, hindi mo kinakailangan mag-bidding. Ikaw lang mamimili. Pag ang tawag dyan, yung shopping lang. Yung pupunta ka sa mga establishmento. Magkano ko pumban dyan sa inyo sa Alimars? Meron ba Alimars ngayon? National Bookstore. Ganon, di ba? Okay. So, sa madaling salita, may mga eskema pong ganun sila. Para mas maraming kasi lahat po ng lalahok, meron na. Hindi ka pwede lumahok sa bidding na hindi ka, may legal pa na fee. Di ba? Magbabayad ka na ng legal fee. Hindi. Yan yung kalaban. Kalaban niya ng National Bookstore Alimars. Natawa ako bigla. Sa Bulacan, meron mga pandayan. Okay. Ano na po natin yan? Dito na tayo sa mga malaki yan.
Di ba ganun po? Eto po, magbibid pati yung mga one star. Kasi puta, pwede kami dyan. Mas marami nagbibid, mas maraming legal na bayad at meron pang under the table. Lahat po yan po siya magbabayad dyan. Di ba? Magbabayad dyan. Sa madaling salita mga kapatid, yan po yung nangyayari. No? Yung mga kontraktor, biding-bidingan, contractor splitting, contractor splitting nung puti, isang mahaba lang, in-split mo sa marami. Hindi ngayon nagdudugtong. Kulang ng 50 meters, puta, kulang ng 50 meters sa kabila. Dilusot din lahat. Wala rin yung flood control natin. Yun po yung mga nakikita natin problema. Maski po yung nagbibigay, yung mga ahensya pa na nagbibigay ng mga star, no? Naaalaw pa rin. Dapat mahigpit yan eh. Ito lang ang capital mo. Dapat ito lang ang pwede kang ibid. Pwede mong bidan. Nakakalusot pa rin. Okay. Tapos, ayan, nalantad po. DPWH, yung mag-amo, yung district engineer ng Bulacan, at saka yung assistant district engineer, parehong engineer, mahilig palang magkasino. Alam nyo po, ulitin ko na naman, kabilin-bilinan sa amin yan eh. Dahil nga government employee, mapicturan lang. Meron pong pulis, natatandaan ko, natanggal sa serbisyo. Napicturan lang siya, lumalabas siya sa kasino. Bawal po sa amin mapicturan lang sa kasino. Government employee ka, wala kang karapatang magkasino. Ano po yun namin? Nung taga DPWH district, lagi raw po silang sa kasino. Natatandaan niyo yun? Totoo po yun. Bawal po sa amin mapicturan lang. Natandaan ko yan. Kasi, bakit? Kinu-question ko pa dati yan eh. Bakit dati? Yan nga po, isa sa mga inanon ni Erap, paninira kay Erap yan, di ba? Ang question ko, ano naman masama magkasino? Kasi nga, wala naman kaming ipapatalo sa kasino eh. Pero bawal po yun. Mapicturan ka lang sa kasino. May pulis po na picturean lang sa kasino, tanggal. Ganon po kahigpit. Sa maliliit, puta pag district engineer ka na pala. Hindi ka na po, wala na palang bawal-bawal. Tandaan po ninyo, pag naging sugarol na yung tao, iba na po utak niyan. Parang addiction yan eh. Ang sugal po ay addiction din. Kung ano po ugali ng mga addict, yun din po, substance abuse. At saka yung sugal na adik ka sa sugal, pareho lang po yan. Nakakasira ng pamilya, nakakasira ng pagkatao, nakakasira ng bulsa. Biruin mo yun. Saan ka kukuha ng pang-tostos nyo sa sugal? Isang tayaan. Wala raw parang bilyonaryo. Mag-lex-lex po kayo. Yun, sarap. Ang sarap nung naamoy kong mga ng kapitbahay. Luto. Kaya po, tinitiyak nyo, yun po yun eh. Kung ikaw sugarol at tao ka sa gobyerno, tinitiyak ng sa pag-aaral, kaya pinagbawal yan dahil may anomalya ka ng ginagawa. At sinasabi ko nga, nalalantad lang, DPWH. Hindi lang naman po DPWH yan nangungontrata eh. Pero maganda na rin po yan dahil silang pinakamalaking pera. Sila lagi ang may pinakamalaking budget. Pinakamalaking budget lagi. Hindi pa rin maganda yung mga infrastruktura natin. Okay. Ngayon, ano po yung kulang? So, nakikita na po natin yan. Diyan po patungo si Marcoleta eh.
Nung tinatanong niya si Miss, yung 'di ba, umalis na si Bunuan. Yung pinakamataas na natira na taga DPWH, si Miss Retoke. Natatawa ako, nagtatanungan. Nagtatanungan sila ni Amy. Hindi ko tuloy maintindi yung tanungan nila dahil masyado ko nakapokus sa pareho nila Retoke sa mga pagmumukha. Sabi ko po siya, paramihan na Retoke. Si Cabral, di ba? Okay. Nakita niyo po yung si Cabral? Yung mga akala nyo, wala siyang alam lahat. Di ba? Ay, hindi ko po alam yan kasi puta, parang bakit ikaw ang inimbitahan kung wala ka palang kaalam-alam? Sinasabi ko, bakit ang pinadalo ng DPWH? Yung pala may purpose siya kung bakit siya yung naroon. Kung bakit pala siya naroon, ayon sa line of thinking o line of questioning ni Marcoleta, hindi ko alam kung natuloy niya pa. Siya pala yung lalapitan, siya pala yung susing tao, si Cabral mismo. Kasi parang inosente siya eh. Parang, eto po yun. No? Sa mga nagtataka po, bakit naroon siya tapos wala naman siyang kayang sagutin. Alam niyo po kung bakit? Yung tinatanong sa kanya, parang sinasadya eh. Yung mga nagtatanong sa kanya na hindi niya makayang sagutin, kasi talagang walang kaugnayan sa kanya. Pero yung may kaugnayan sa kanya, ang nagtanong lang si Marcoleta. May kaugnayan yan, siya yung nilalabihan, sa kanya maglalabi. Yung mga, kung sino man yung maglalabi, mag-i-insert ng mga pondo before yung NEP na niya nagaganap, yung etong mga pangangailangan natin ng gobyerno ng Pilipinas. Yan yung pangangailangan ng gobyerno ng Pilipinas na maipatay yung istruktura. Yun pala yun. Sa kanya pala yun. Kaya sa line of questioning lang ni Marcoleta, lumalabas yung ganun. Na meron siyang ganun. Okay. Kumbaga, saan bubuhos yung mga flood control, saan bubuhos yung mga kalsada, dito magaganap sa opisina ni Cabral. Ikalawa, si Cabral dapat yung namamahala para maiwasan yung mga ghost project. Meron sila on time. Ibig sabihin, pag pinindot mo yung computer mo, makikita mo ngayon yung ginagawa sa Bulacan. Kung may gumagawa ba, satellite, ewan ko kung via satellite yata. Titignan mo ngayon. Hindi na po imposible yan dahil nakikita mo na yan eh. Kaya dyan papunta sa kanya. Siya yung susi sa hindi pa lumalabas. Siya, real time. Maraming salamat, Jason. Siya yung susi. Yun, dapat nakikita niya yung real time. Kaya dapat nakikita niya real time kung may ginagawa yung mga kontraktor. Kaya siya nariyan pala. Malaki pala papel niya. Bukod sa, kala ko magpo-promote lang ng mga pang-retoke. Kaya naroon eh. Ano pala kadahilanan, boss, bakit PACC alam niyo na yun, di ba? Ang PACC, real time nag-iimbestiga agad eh. Hindi mo na kinakailangan mag-create ng mga independent body para mag-investigate. Ang PACC, pag may naamoy silang katiwalian, yun po yung trabaho nila, mag-imbestiga agad. Kaya yan, ng tinapay, Ayan, buti bumalik tayo. Nakabalik ba? Bigay ko lang sa inyo halimbawa ng PACC kung ano nawala sa atin. Ang mandato ng PACC, pag may naramdaman sila na katiwalian, pag may naramdaman silang katiwalian agad-agad, mag-iimbestiga na sila.
Kaya yung unang kapalpakan pa lang ng flood control, di ba yung sinabi na nabangga yung flood control, nabangga ng barko, pwede na nilang, ano yun, hindi na, meron na silang initial agad. Kaya talagang sakto talaga yung ginawa na yan. No? Kasi yung trabaho niya, ano ba gagawin niya? Presidential, ano ba yung PAC? Anti-Crime Commission. Di ba? Anti-crime ka eh. Makikita mo kagad, puta, may nabanggang flood control. Hindi naman totoo yan. Imbestiga tayo. Makikita kagad nila yun. Okay, sinagot lang natin kasi parang mahirap nang balikan mamaya eh. So, tutok tayo dito. Kaya yung susunod na episode ng hearing, susunod po na episode ng hearing na to, yung ugnayan na po ng mga politiko. Sino yung naglalabi sa opisina nila Cabral at ng opisina ng DPWH para yung proyekto masama sa NEP. NEP pa lang hindi pa yung insertion, iba pa yung insertion. Nakuha po ninyo? Iba pa po yung insertion mismo na ginagawa nila. Sa NEP pa lang, meron na pong naglalabi. Okay. Huli na lang kasi may effort, nakikita ko po, tinignan ko yung mga dyaryo. Alam niyo naman, mahilig ako sa dyaryo. Suriin natin. Lalo na ngayon, binabantayan. May crusade akong mag-isa eh. Binabantayan natin tong mga lintik na mga mainstream media, paano sila gumalaw. Ang nakikita kong galawan nila ngayon, yung binubura nila sa equation si Marcoleta. Tignan nyo po yung YouTube. Lahat po na YouTube. Dahil yan po sa YouTube ay ang mga creator po sa YouTube, independent, mga YouTuber independent. Panay Marcoleta po. Ang mga thumbnail ba tawag doon? Marcoleta tsaka si Diskaya. Marcoleta, si Jinggoy, si Bato, Diskaya. Marcoleta, Diskaya. Hindi po nawawala si Marcoleta kasi siya talaga pasimuno eh. Di ba? Pero tignan nyo po sa mga mainstream media. Putang bida nila, Tito Soto, Lacson. Parang hindi ko naman nakita si Lacson yata doon. Sa buong ano ko, wala naman doon si Lacson. Bida si Hontiveros. Nawawala po si Marcoleta sa equation. Yan yung pagkakaiba talaga. Magtataka na naman kayo. Di ba? Ang pinipicture nila yung nagtanong si Jinggoy, yung nagtanong si Bato, yung nagtanong si ibang mga senador. Never si Marcoleta, never sila Rapi Tulfo. Never si Marcoleta na pinakita nila na sa pamumuno ni Senator Marcoleta, Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Marcoleta. Napupuna ko lang. Gusto nilang burahin. Pero wala po kayong magagawa eh. Ano pa ang trend ngayon? Trend ngayon yung sinasabi ni BBM na kaya dapat yung mga nagpapa-interview yung senador, yung pinipicture nila, nagkikreate po sila sa mamamayan na dapat ituloy na ni BBM yung independent body na mag-investigate. Alam po ninyo, yung mamamayang Pilipino, makinig po kayo sa mamamayang Pilipino. Tignan nyo rin yung nangyayari sa Indonesia. Makinig po kayo sa mamamayang Pilipino. Kayong media, alam ko yung ginagawa ninyo eh. Minimenos nyo yung investigasyon ni Marcoleta. Parang ang sinasabi, ang pag-asa natin, yung kung matino yung gagawing investigasyon ni independent ni Marcos. Yan po ang linya nila. Samantalang tayo, natutuklasan natin to lahat, hindi kung kaninong investigasyon, kundi sa investigasyon na pinamumunuan ni Marcoleta. Kaya tutok lang tayo sa tunay na investigasyon. Ito po ang tunay na investigasyon. Hindi po yung masa susunod. Hindi ko pa po alam masyado eh. Wala po akong masasabi sa Indonesia pa dahil aalamin ko pa eh. Yung nangyayari dito, alam na alam natin. Pati yung galawan na media.
Minamaliit nila, pinipicture nila si Lacson, sasabihin lang ni Lacson, sana yung binubuong independent body ni... Parang ang susi yung si Marcos pa eh. Ang susi po ng lahat ng to, si Marcoleta. Pag tinantanan niya ni Marcoleta, mawawalan po yan ng silbi. Hindi po parang pinalalabas po ng media at ng mga ibang senador, kasabwat ng media, si Marcos ang pag-asa natin na lumutas. Si BBM po ang nakaupong presidente for the past 3 years. Si BBM po nagpalaki ng budget ng flood control. Baka nakakalimot lang po tayo. Si BBM po ang ngayon lang too late na umaksyon. Ngayon siya pa rin ang aasahan natin na lulutas niyan. Kung ang presidente po ay isang Duterte, hindi po magaganap in the first place yan. Di ba? Wala po yung mga independent commission na yan. Ito po ang pinakamatinong investigasyon, yung kay Marcoleta. Tuloy lang po, Senator Marcoleta. Halata po, maraming bumabakbak sa inyo sa Senado. Maliliit na bagay, inaangal. Oras, inaangal ni Tulfo. Si Villanueva, inaangal yung... Mr. Chairman, may nakabinbin akong sila Tito Soto, kung sino-sino po umaangal. Alam ko, nakikita ko po kung paano, tapos gusto kasi nila i-capture ng media eh. Pero alam po namin na nasa tama kayo, Senator Marcoleta. Yung pong aming, yung pong tiwala namin, tuloy nyo lang po yung investigasyon.